Malamang, naranasan na nating lahat ang magkaroon ng kapitbahay na pakialamero. Yung bawat kilos mo, reklamo agad. Konting ingay, konting galaw, lahat na lang pinapansin at pinapalaki. Pero sa Nevada, isang simpleng reklamo tungkol sa pag-aalaga ng manok at aso, nauwi sa karumal-dumal na krimen. Isang pastor ang binaril ng kanyang kapitbahay na isang Pinay at ang buong komunidad ay yumanig sa takot at galit. Paano nga ba nauwi ang maliit na alitan sa isang trahedya na bumura ng isang pamilya? Bago natin ipagpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel dahil laking tulong na yan sa aming mga content creator. Let's go! Pwede bang ang simpleng alitan lang sa kapitbahay tungkol sa manok at aso ay mauwi sa isang brutal na pamamaslang? Isang pastor sa Nevada ang pinagbabaril sa harap mismo ng kanyang asawa at mga anak at ang lahat ng ito ay nahuli pa sa mismong cellphone video ng kanyang mga bata. December 29, 2023, isang araw na hindi na malilimutan ng isang pamilya sa Nevada. Habang papasok sana sa bagong taon, isang trahedya ang kumitil sa buhay ni Pastor Nick Davey, isang respetadong lingkod ng simbahan at haligi ng kanyang pamilya. Sa harap mismo ng kanyang asawa at dalawang anak, binaril siya ng kanilang kapitbahay na si Joe Jr., isang 36 years old na babae na matagal nang may alitan sa kanila. Hindi lang si Nick ang pinuntirya, pati ang kanyang asawa na si Sarah ay tinamaan ng bala. Pero ang pinakamasakit, ang kanilang mga anak na edad 12 at 15, sila mismo ang nakasaksi at nakapag-record ng buong pamamaril gamit ang cellphone. Parang eksena sa pelikula, pero ito ay tunay na nangyari. Isang pastor na pinaslang sa harap ng kanyang pamilya at isang komunidad na yumanig sa sobrang takot at galit. Pero ang tanong ng lahat, ano ba talaga ang ugat ng galit na ito? Bakit ang simpleng problema sa kapitbahay ay nauwi sa malagim na pamamaslang? Hindi pera, hindi lupa, hindi politika ang dahilan ng away. Nagsimula lang ang lahat sa tila simpleng reklamo, mga manok at aso na pag-aari ni Joe Jr. sa kanilang community. Si Pastor Nick at ang kanyang asawa paulit-ulit na nagsampa ng reklamo sa Homeowners Association dahil sa ingay at gulo na dulot ng mga alaga ni Joe. Pero imbes na solusyonan ng Homeowners Association, isang matinding pagkakamali ang nangyari. Ibinunyag nila kay Joe kung sino ang nagrereklamo at doon na nagsimulang uminit ang sitwasyon. Mula sa simpleng alitan tungkol sa alaga, unti-unti itong nauwi sa mas personal na galit. Isang galit na kalaunan, hindi na nakontrol. At mula sa maliit na reklamo, naging sunod-sunod ang pangaharas at pagbabanta hanggang sa tuluyan ng lumala ang lahat. Matapos mabunyag na ang pamilya Davey ang nagrereklamo, nagsimula na ang tila walang katapusang bangungot. Ayon sa ulat ng pulisya, ilang beses umanong nang haras si Joe Jr. sa pamilya. Minsan, naghahagis siya ng bato sa kanilang bakuran, parang sinasadya lang natakutin sila. May pagkakataon din na nagkalat siya ng dumi ng aso sa kanilang harapan, isang lantaran at maruming paninira. At hindi doon nagtapos, minsan pa raw ay binaha ni Joe ang kanilang bahay. At ang pinakamatindi, gumawa siya ng throat-slitting gesture habang sinasabing, "Kayo na ang susunod." Isang malamig na pagbabanta na hindi na basta-basta maituturing na simpleng away kapitbahay. Dahil sa matinding takot, napilitan ang mag-asawa na tumawag ng pulis ng 2 beses sa loob lamang ng 1 buwan. Nag-file din sila ng restraining order, umaasang iyon na ang magiging proteksyon nila. Pero sa kasamaang palad, hindi ito naging sapat para pigilan ang mas malalang trahedya. At ilang linggo lang matapos ang mga banta, dumating ang araw na magpapabago sa kanilang buhay magpakailanman. December 2023, umalis na sa bahay sina Nick at ang kanyang buong pamilya para manirahan na sa ibang lugar. December 29, 2023, nang bumalik ang pamilya ni Nick at Sarah para kunin sana ang kanilang mga natitirang gamit sa kanilang bahay. Paalis na sana si Nick at Sarah nang dumating si Joe.
Hinarang umano ni Joe ang kanyang kotse sa harap ng kotse ni Nick at Sarah, dahilan para nga maantala ang kanilang pag-alis. Habang nakasakay sa kanyang kotse, lumabas si Pastor Nick Davi upang kausapin si Joe Jr. na nasa loob noon ng kanyang sasakyan. Pero sa halip na usapan, biglang bumukas ang pinto ng kotse at doon na nagsimula ang bangungot. Mabilis na binunot ni Junyo ang baril at sunod-sunod na nagpaputok. Tumama ang bala sa tiyan ni Pastor Nick, dahilan upang siya ay tuluyang bumagsak sa harap mismo ng kanyang pamilya. Kasama ring tinamaan ng kanyang asawa si Sarah na agad duguan, ngunit pilit na lumalaban para mabuhay. Nagpangbuno pa nga sina Sarah at Joe at pinag-aagawan ang baril at matagumpay namang nakuha ni Sarah ang baril mula kay Joe at agad tumakas si Joe papunta sa kanyang compartment. At ang pinakamasakit, naroon ang kanilang dalawang anak, isang 12 anyos at isang 15 anyos, na walang nagawa kundi hawakan ang cellphone at i-record ang buong pamamaril. Habang bumabagsak ang kanilang ama, habang umiiyak ang kanilang ina, lahat ng iyon ay nakunan sa video. Isang sandali na tatatak sa kanila habang buhay. Isang sandali na mag-iiwan ng sugat na hindi kailanman maghihilom. Ngunit matapos ang dugo at sigawan, mas malinaw pang lumitaw ang mas malaking tanong. Sino ang tunay na dapat managot at paano hinayaan ng sistema na umabot sa ganitong trahedya? Pagkatapos ng trahedya, hindi natapos ang laban para sa pamilya Davi. Habang nakaratay sa ospital si Sarah na sugatan, nagsampa siya ng kaso laban kay Joe Jr., isang civil lawsuit para sa wrongful death at danyos. Ayon sa kanyang mga abogado, hindi lang isang asawa at ama ang kinitil, kundi isang mahalagang haligi ng simbahan at komunidad. Samantala, si Junyo ay nakapiit ngayon sa Clark County Detention Center, walang piyansa at nahaharap sa mabibigat na kaso: murder, attempted murder at child abuse. Ngunit kahit ganun kabigat ang paratang, isang desisyon ang ikinagalit ng marami. Hindi siya haharap sa death penalty kung mapapatunayang guilty. Ayon sa mga prosecutor, tinanggihan ng Death Review Committee ang pagpursige ng parusang kamatayan, kaya't ang pinakamabigat na maaaring kaharapin ni Junyo ay habang buhay na pagkakakulong. Noong January 8, 2024, naganap ang preliminary hearing ni Joe sa korte kung saan nagplead siya ng not guilty sa lahat ng kasong isinampa laban sa kanya. Pero hindi lang criminal case ang kinakaharap ni Joe, dahil noong January 24, 2024, nagsampa rin si Sarah ng isang civil lawsuit para sa wrongful death. Ayon kay Sarah, siya at ang kanyang mga anak ay nakaranas ng matinding stress at trauma mula sa insidente. Bilang danyos, humihingi siya ng 880,000 pesos laban kay Joe. Kasabay nito, ang mga kamag-anak ni Nick ay gumawa ng isang GoFundMe account upang makalikom ng pera para makatulong sa naiwang pamilya. Marami ang nakiramay kay Sarah sa pagkawala ng kanyang asawa at marami ring bumatikos kay Joe dahil sa kanyang ginawa laban sa pastor. Sa ginanap na memorial service para kay Nick, inalala siya ng lahat bilang isang mabuting tao at mapagmahal na lingkod ng simbahan. Samantala, nananatiling nakakulong si Joe hanggang ngayon. Nagsimula na ang kanyang unang trial noong March 2024, ngunit magpahanggang ngayon, wala pa ring inilalabas na pinal na hatol laban sa kanya. Para sa iba, ito'y tila hindi sapat na hustisya. Para naman kay Sarah at sa kanyang mga anak, malinaw lang ang kanilang layunin: panagutin ang kapitbahay na bumura sa kanilang pamilya at mag-iwan ng sugat na hindi na magagamot ng panahon. Pero higit pa sa kaso, masakit na katotohanan ang lumitaw. Isang sistemang bigong pigilan ang gulo bago pa ito sumabog. Kung tutuusin, may mga pagkakataon para mapigilan ang trahedyang ito. 2 beses na tumawag sa pulis ang pamilya Davi noong Disyembre dahil sa panghaharas ni Junyo. Nag-file pa sila ng restraining order, isang legal na hakbang para sana protektahan sila. Pero tanong ng marami, bakit hindi sila nailigtas? Lalong lumala ang sitwasyon ng ang Homeowners Association, mismo ang nagbunyag kung sino ang nagrereklamo laban kay Joe. Sa halip na protektahan ang pamilya, tila sila pa ang nagtulak
para madagdagan ang galit ng kapitbahay. Dahil dito, mas tumindi ang pang-aabuso hanggang sa tuluyan ng sumabog sa karahasan. Ito ang matinding tanong na bumabalot sa kaso. Kapag malinaw na nagkaroon na ng pagbabanta, kapag may restraining order na, at kapag may paulit-ulit na tawag sa pulis, bakit walang agarang aksyon? At kung ginawa lang ng Homeowners Association at mga otoridad ang kanilang trabaho, buhay pa kaya ngayon si Pastor Nick? At ang pinakamalupit na biktima ng lahat ng ito, hindi lang ang pastor, kundi ang kanyang mga anak na nasaksihan ng lahat. Kung may pinakamalaking pasan ng bangungot na ito, walang duda. Ang dalawang anak ni Pastor Nick at Sarah Davi. Habang nagaganap ang pamamaril, sila mismo ang nag-record gamit ang kanilang cellphone. Isipin mo, imbes na ligtas sa loob ng kanilang sasakyan, naririnig nila ang putok ng baril, nakikita nilang bumagsak ang kanilang ama, at naririnig ang pagdaing ng kanilang ina. Para sa dalawang batang wala pa sa hustong gulang, ito ay hindi lamang isang nakakatakot na alaala. Ito ay sugat sa kanilang pagkatao na hindi na maghihilom. Ayon sa mga eksperto, ang ganitong klase ng trauma ay maaaring mag-iwan ng matinding epekto sa pag-iisip, emosyon, at maging sa kinabukasan ng mga bata. At para sa kanilang paglilitis laban kay Joe, ang video na sila mismo ang nakakuha ay magiging matibay na ebidensya, patunay ng karumaldumal na ginawa ng kanilang kapitbahay. Hindi lang nila nawala ang kanilang ama, nawala rin ang pakiramdam ng seguridad sa sariling tahanan. Isang bangungot na paulit-ulit nilang maririnig at makikita sa kanilang isipan kahit wala ng baril na pumuputok. Habang lumalabas ang mga ebidensya, mas nagiging malinaw ang nakakatakot na larawan ng pagkatao ni Joe Jr. Sa mga social media post niya, madalas niyang ilarawan ang sarili bilang biktima. May mga rant tungkol sa kanyang nightmare neighbors. Para sa mga eksperto, ito ay malinaw na palatandaan ng paranoid at narcissistic behavior. Isang mindset na laging iniisip na siya ang inaapi, kahit siya na mismo ang nanghaharas. At hindi lang basta pag-iisip. Bago ang pamamaril, ipinakita na ni Junyo ang mga palatandaan ng premeditation. Pagbabanta gamit ang throat-slitting gesture. Pagpaparamdam na sila ang susunod. At ang paulit-ulit na pag-target sa pamilya Davi sa harap ng iba. Kung susuriin, mahirap ipagtanggol ang ginawa niya gamit ang self-defense. Walang armas ang pastor. Walang kaguluhan na nagtulak para gumamit ng baril. Si Joe mismo ang lumapit, bumunot at pumutok. Isang agresibong kilos na hindi tugma sa anumang depensa. Para sa mga abogado at forensic experts, ito ay mas malinaw na larawan ng isang taong puno ng galit at pagkamuhi na unti-unting umabot sa sukdulan. At ang mas nakakatakot, maraming red flag ang nakaligtaan bago pa man mangyari ang pamamaril. At ang mas masakit dito, hindi ito nag-iisang kaso. Marami ng karaniwang alitan ng kapitbahay ang nauwi sa madugong trahedya. Salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang mag-like at mag-share sa ating video at mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong upload na video. Maraming salamat.